Yun guys, bali DIY tayo. Ito na po yung nagawa nating box para sa ating subwoofer na 8 inches category 7. So ito na po siya. So medyo papakinisin lang natin yung pinakabutas niya na pinagputulan. So syempre, kailangan natin itong gamit natin na barena tsaka yung abrasive na gamit natin. So yan. So meron tayong pampakinis na ginamit. Tapos papakinisin natin yan. Ganon din yung port para kumasya yung ating plastic, yung binili nating ready-made na port. Kailangan pagpasok kasi niyan ay saktong-sakto lang na hindi maluwag, hindi naman ganong masikip. So after nating mapakinis tsaka maliha yung mga part na magagaspang, syempre kailangan natin ng mga gamit natin sa pagbalot. So ayan, gun tacker, baka sakaling kailanganin, hinanda lang natin. Tapos yung ating contact cement, isang bote. Saka, baka kulangin yan. So, meron pa tayong biniling mong maliit. Baka sakali kasing kulangin. Yan. Tapos, syempre, ihanda rin natin yung ating port. Yan, ipipix na natin yung plastic na port na binili natin. And then, syempre, yung ating carpet. Nandiyan na rin. So, yan. Binili lang natin yan online. So, kapag babalutan ay ganito ang aking style. Nilalapat ko yan. Pinapatong ko siya sa carpet, tapos naggupit tayo ng sakto. So, kanya-kanya naman tayong technique sa pagbabalot. So, ako kasi ganito yung style ko. Ayan. So, para lang ako nagbabalot ng regalo. Ayun. After nyan, after kong masukat at magupit, ay mag-apply tayo ng contact cement sa ating box. Ito, medyo makapal-kapal ang paglagay guys kasi matakaw sa pandikit itong natin, carpet. Humihigop siya ng pandikit kaya kailangan adicate yung ilalagay natin. Iyon. Yan. After nyan, malagyan lahat, syempre ilalapat natin yung ating carpet. Ayan. Ayos. After nating mabalutan, syempre fast forward, ganito yung naging itsura niya after nating balutan. Yun. Tapos syempre handa na natin yung ating subwoofer, yung ating port, at syempre kakailanganin natin ng mga bolt and nut tsaka washers. So ayan yung ating mga gagamitin pang kabit. Okay, i-position natin ng ganito yung ating box, tapos ikakabit natin yung port. Syempre yung port kailangan mahigpit na mahigpit yan. So ayan, medyo hirap akong ikabit to kasi mahigpit siya. Yan. Didiin na natin. Yan. Tapos syempre medyo pupukpukin natin ng rubber mallet para pumasok. So, ganyan yung saktong butas niya para hindi na tayo gagamit ng pandikit o tornilyo. Kasi pag ganyan yung pagkakakabit na masikip, hindi yan matatanggal. Yan, napakahigpit yan. So, ayos yung pagkakakabit. Yun, medyo pukpukin yan. May brittle na nabibiling plastic guys. Yung sa akin nabili ko yung makunat kaya okay lang pukpukin. Yan, tapos lapat na natin yung ating subwoofer. So, ayan. Make sure lang na nakatayo yung orientation para maganda yung pagkakakabit. Meron namang style. Ayun. Yan. Tapos gamit yung barena, syempre. Ito, mag-iingat kayo guys kapag nagbabarena kayo. Dahan-dahan lang. Bubutasan natin yung mga butas niya katapat. Ayun. Ganito kasi yung technique ko guys. Ayan, dahan-dahan guys. Huwag ka ganyan. Yan. Huwag ninyong bibiglain kasi baka dumiretso yung pagkakabutas nyo. Matamaan nyo yung surround o kaya madamage nyo yung speaker. Ayan, iyak-tawa tayo niyan. Ayan, dahan-dahan lang. So, ganyan kasi kung magkabit guys ng speaker lagi. Yung mga nakaraan ko pang gawa, ganito rin. Palabas ako magkabit ng speaker, binubutasan ko. Palabas yung pinaka-tornilyo niya. Ayan. Kasi multi-purpose na yung tornilyo na yan. May dahilan kung bakit pa ganyan ako magkabit. Pangalawa, naiiwasan yan yung lost thread. Yan, nalo-lost thread kasi yung yung butas na yan kapag tanggal alis tayo ng speaker. Kapag ginagamitan natin siya ng tornilyo. So, mas maganda yung pag ganito.
So, ewan ko sa inyo kung paano kayo magkabit. So, ako kasi pag ganito. Nilalagyan ko ng washer yung ulo ng bolt, tapos tsaka ako pinapasok ng pabaliktad. Ayan. Palabas. Yan. Para pag nagkumpuni tayo sa susunod, may inayos tayo, hindi naman natin maiiwasan. Hihilahin lang natin si speaker na hindi kasama si tornilyo o si bolt. So, ayan, ganyan ang style guys. So, ilalapat natin sa mga butas ng speaker. So, ayan, pasok, di ba? Ayan, tapos okay na okay, lalagyan natin ng washer muna para hindi ma-damage yung pinaka-goma na yan. May goma kasi ang gilid ng subwoofer na yan eh. Goma yan. So, ayan, lalagyan mo siya ng nut para malak. Yan. Tapos, medyo pwede mong gamitan ng wrench yan para umigpit ng konti. Kapag ipipix mo na siya. Yan. Ganyan siya. Ganyan ang style ko ng pagkabit ng. So, 4 lang yan guys. 4 lang yung pinakita ko sa inyo. Pero baka gawin kong 6 yan o 8. Depende kasi, malakas kasing mag-vibrate itong speaker na to, gagaralgal siya pagka kulang yung mga tornilyo. Kaya nga ang dami ng butas niyan eh. So, fast forward guys, tinanggal ko muna yung subwoofer, tapos naglagay pa ako ng 2, ginawa kong 6 yung pinaka bolt and nut. Then, ikakabit naman natin syempre yung ating booster. So, yan, iayos natin. Tapos, ilalapat natin yung ating booster dito sa ibabaw. Iyon. Yan. So, yung pa rin ang gagamitin natin booster kasi match naman yan dito sa ating subwoofer. Match naman yan. So isukat lang natin ng D4 na ayan kasing sukat niyan D4 eh, para hindi lumampas yung ating tornilyo ron sa may gilid. Kailangan pasok siya ron sa pagbubutasan natin. So, nagpatong ako ng 2 washer guys. Yun yung pinaka-guide natin kung saan tayo magbubutas. So, nagkabit tayo ng yan, drill bit, na medyo mas mataba yung drill bit nito eh. Yan, tapos yan, yung pinakabutas ng pinatong natin na washer, yun yung pagbubutasan natin kasi yun yung guide natin. Yan, bubutasin lang yan. Yun. Tapos to, bubutasin. Yan. After nating mabutas ay ganun din. Maglalagay tayo ng bolt and nut na may washer pailalim tapos pataas natin siya. Yan. Pwede naman tayo magtornilyo lang dyan ng nakalawit tapos tsaka natin putulan yung ulo. Pero parang mas okay sa akin to, mas matibay. Yung ganyan tapos lalagyan natin ng washer tsaka bolt and nut din dito sa ibabaw. Yan yung pinaka kabitan natin, mounting mechanism ng ating booster. So ayun yung ating booster. Yun. Tapos syempre itong 100 watts na booster, 100 watts per channel. Although hindi niya kaya masyado yung ating subwoofer, mapapatunog naman niya. Malakas na rin siya kung gagamitin natin siyang patunog ng ating subwoofer. Hindi lang natin mamamaximize. Pero just in case kailangan kong gamitin, ay lalagyan ko lang din siya ng kabitan. So, yung mga butas niya, yan. Binutasan natin yung pinaka tornilyuhan niya. Yan. After nating mabutasan, syempre, ganun din yung niyan. Maglalagay tayo ng bolt and nut na papatagusin natin, lalagyan din natin ng bolt and nut din tsaka washer para makabit natin ng maayos yung ating mga booster. Hindi siya natatanggal kahit na umaandar tayo at bigla tayong namreno, malalaglag kasi yan eh. So, kailangan matibay yung pagkakakabit niya. Yun guys. So, tapos patong na natin yung ating booster. So, ayan, lapat naman. Nakasakto yung kanyang mga butas. Yun, tapos magpalit tayo ng pinakamakapal na na pambutas yung drill bit. Yan, butasan natin dito sa likod sa tapat ng speaker para naman ilulusot natin yung wire. Ayan. So 2 wire yan kasi dual coil yung ating subwoofer. So ganyan lang. Hindi na tayo naglagay nung pinaka speaker terminal niya, rekta na kasi yung nakita ko yung mga materialis na ginagamit nun medyo madaling masira. So problema pa natin yun. So, rekta na lang natin. Mas maganda pa. Lagi naman kailangan ng wire niyan eh. So, yan. So, yung pagkabit naman ng wire nito, push terminal. Ipupush mo lang, i-insert. So, ayan, kabit na. Walang hinang-hinang to. O, kabila naman. Yun, kabila. O, make sure lang na yung positive sa pula, negative yung itim. O, yan. And then, lapat na natin. So, 6 na yung bolt and nut na nakalabas, guys.
para matibay. Yan, ginawa ko 6. Dapat 8 eh. So, medyo abala kasi dun sa yung taas baba, nakatapat yung terminal. So, medyo mahirap. Kaya 6 lang ang ginawa ko. Sakto na yan. Hindi na yan gagalaw. Hindi na yan gagaralgal. Lagyan na natin ng mga washer tsaka bolt and nut. Then, ipipix na natin. Hihigpitan na natin ng mahigpit na mahigpit. Kasi, syempre, kailangan mahigpit yan kasi nga gagaralgal yan kapag hindi natin hinigpitan. So, gagamitan ko yan ng wrench kapag talagang fix na. So, sa ngayon, ayan, kinakamay ko lang muna. Yun. Kabit na siya, guys. Ayan, after nating mahigpitan ay, syempre, tapos na siya. So, ganito ang naging itsura ng ating subwoofer box na carpeted. Yan. Sa mga susunod na video guys, ay testingin natin to. Pa-like, share, subscribe na lang po sa mga nagustuhan tong video na to. At sa ngayon ay paalam po muna. Maraming salamat po.